Meron akong kwento para sa inyo ngayon tungkol sa isang batang lalaki na kinailangang maging kasing tibay ng isang haliging bakal. Halika't pakinggan natin kung paano niya nahanap yung pambihirang tapang niya. Alam mo yung pakiramdam na para may isang napakalaking gawain sa harap mo tapos napapaisip ka, naku, kaya ko ba to? Parang ang liit-liit ko para dito. Naranasan mo na ba yun? Kasi kung oo, hindi ka nag-iisa. Ang bida sa kwento natin ngayon, ganyan-ganyan din ang naramdaman. Ang pangalan niya ay si Jeremiah. At nagsimula ang lahat nung siya'y bata pa lang. So paano ba nagsimula ang kwento ni Jeremiah? Well, nagsimula ito sa isang tawag na hindi niya inaasahan. Isipin mo, bata ka pa lang pero may ibinigay na sa iyo ang Diyos na isang napakalaking misyon. Ang nakakatuwa pa, bago pa man malaman ni Jeremiah, may plano na pala ang Diyos para sa kanya. Pinili na siya mula pa sa simula para maging isang propeta sa mga bansa. Ibig sabihin, siya yung magiging special messenger, yung tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Grabe, di ba? Bata pa lang, may ganun ng kalaking tiwala na ibinigay sa kanya. Pero syempre, ano kaya ang naging reaksyon ni Jeremiah nung nalaman niya to? Dito na ngayon papasok yung malaki niyang takot. Kasi ang unang pumasok sa isip niya ay, teka, pero bata lang ako. Ito mismo yung sinabi niya, Panginoong Diyos, hindi po ako marunong magsalita kasi bata lang po ako. Ramdam na ramdam mo yung kaba at pag-aalinlangan niya, di ba? Para sa kanya, parang napakalaking problema na bata pa siya. Naisip mo na rin ba yan minsan? At dito, tingnan ninyo. Ang ganda nito kasi pinapakita kung paano sinagot ng Diyos ang bawat isang takot ni Jeremiah. Nung sinabi niyang, hindi ako marunong magsalita, ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, ako na ang maglalagay ng mga salita sa bibig mo. Nung sinabi niyang, bata lang ako, ang sagot, huwag mong sabihin yan. At nung natakot siya sa mga tao, tiniyak ng Diyos, kasama mo ako, ililigtas kita. Wow! Para sa bawat takot, may katapat na pangako. At dahil sa mga pangakong yon, dito na magsisimula yung pagbabago. Mula sa isang batang takot at nag-aalinlangan, gagawin na ngayon ng Diyos si Jeremiah na isang bagay na hindi matitinag. Dito na papasok yung pagiging isang haliging bakal. Ito yung eksaktang pangako sa kanya. Sabi ng Diyos, gagawin niya si Jeremiah na 3 bagay na sobrang tibay. Isang naprotektahang lungsod, isang haliging bakal at mga pader na gawa sa tanso. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga to? Isa-isain natin. Okay, una, isang lungsod na may proteksyon. Isipin mo na lang yung isang malaking kastilyo na may matataas at makakapal na pader. Kahit sino ang umatake, hindi nila to kayang sirain. Ganun daw ang magiging proteksyon ng Diyos kay Jeremiah. Pangalawa, at ito na yung pinakasentro ng kwento natin, isang haliging bakal. Alam mo yung poste na gawa sa purong bakal? Hindi mo yun basta-basta maitutumba. Kahit anong lakas ng hangin o bagyo, nakatayo pa rin yan. Ganyan siya magiging katatag. At pangatlo, mga pader na tanso. Ang tanso, napakatigas na metal yan. Ibig sabihin, yung proteksyon niya hindi lang basta mataas, kundi hindi rin kayang butasin o sirain. Para siyang nasa loob ng isang safe na lugar kasi kasama niya ang Diyos. So, bakit nga ba kailangan ni Jeremiah ng ganito katinding proteksyon? Well, kasi yung misyon niya hindi talaga madali. Kailangan niyang maghatid ng isang mensahe na sabihin na nating hindi magugustuhan ng halos lahat ng tao. At sino ba itong halos lahat na to? Tingnan ninyo, hindi lang basta ordinaryong tao. Kailangan niyang harapin ang mga pinakamakapangyarihang tao sa lugar nila. Mga hari, mga prinsipe, mga pare, pati na rin ang mga karaniwang mamamayan. Grabe, halos buong bansa ang kaharap niya. At ano ba kasi yung mensahe niya na ikinagalit nila? So totoo lang, simple lang naman eh. Ang sinasabi lang niya, kailangan niyo nang itigil ang masasamang gawain, bumalik kayo sa Diyos at ayusin ninyo ang buhay ninyo. Pero para sa mga taong nasanay na sa mali, lalo na sa mga nasa pwesto, masakit tong pakinggan. At dahil dito, dumana si Jeremiah ng matinding mga pagsubok para siyang hinarap ng isang napakalakas na bagyo. Pero dito rin natin makikita kung saan niya talaga hinugot yung pambihira niyang tapang. Alam mo, hindi porket ginawa siyang haliging bakal ay hindi na siya nasasaktan. Inamin niya mismo, araw-araw pinagtatawanan ako. Lahat sila, tinutuya ako. Ang sakit nun di ba na ginagawa mo na nga yung tama pero ikaw pa yung ginagawang katatawanan? Pero dito nagbabago ang lahat.
Sa gitna ng lahat ng pangungutya, bigla niyang naaalala yung pangako sa kanya. Sabi niya, pero kasama ko ang Panginoon na parang isang makapangyarihang mandirigma. At sa sandaling maaalala niyang hindi pala siya nag-iisa, bumabalik lahat ng lakas niya. Alam niyang matatalo yung mga kumakalaban sa kanya. At yun na nga ang naging kwento niya. Natakot siya, oo. Kinamuhian siya, oo. Ikinulong pa nga siya. Pero sa gitna ng lahat ng yon, hindi siya sumuko. Lagi niyang inaalala yung pangako. Siya ay isang haliging bakal. At dahil doon, hindi siya kailanman bumagsak. Okay, so anong aral nito para sa atin ngayon? Ang kwento ni Jeremiah ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Para rin itong paanyaya. Isang challenge para sa bawat isa sa atin na maging matapang din. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na to. Pag-isipan mo, kung alam mo sa puso't isip mo na mayroong kang lakas na hindi basta-basta matitinag, na parang isang haliging bakal, ano kayang mga pambihirang bagay ang kaya mong gawin? Anong mga tamang bagay ang kaya mong panindigan, kahit gaano pa kahirap?